Uy, maraming salamat po. Magandang umaga, hapon, gabi. Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas po ng bansa. Ako po naman si Ricky Rivera. At ako ho si Roy Cabonegro. Okay, pag-usapan po natin ngayon yung lumabas na recent survey ng Okta Research na sinasabi na wala na ho sa 20% ito pong mga Pilipino na sinasabing sila ay pro-Duterte. At may ilang bahagi naman, according to that survey, na nakadagdag dun sa pro-Marcos. Pero karamihan po sa atin daw, di umano ngayon, ay hindi na ho pro-Duterte at hindi oposisyon at di rin maka-Marcos. Ano? Yan ang At ilang bahagi yan, Ricky? Curious I think mga 36 yata to 40%. Mataas, ano? Mataas po yan. Mataas. So anong ibig sabihin nito? Yan ba ay undecided or... Undecided. Undecided. So anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin nito ay mukhang tama yung sinasabi natin nung nakaraang taon pa na there will come a time na ang ating mga kababayan ay magsasawa dito sa naratibong may mga royal political family sa ating bansa. Ngayon, ang tanong lang dyan, Karoy, saan patutungo itong ano na ito? Well, kung nag-mature na ang ating pananaw sa pamumulitika, I would hope na papunta yan sa paghahanap sa mga alternatibo. At hindi lang yung umaasa ka na may gagawa, kundi ikaw mismo ay mag-aambag dun sa question. Tama yung sinasabi mo, dapat may sumasalo. may sumasalo. Yung problema, yung opposition po, napakaliit, mas maliit pa dun sa nakuha ng mga pro-Duterte na favorable preference ng mga tao. So bakit hindi napupunta sa quote-unquote opposition? Well, ang palagay ko, kasi naghahanap ng iba pa. Naghahanap ng umaasa. Anong sense mo dyan? Anong sense mo? Ang sense ko diyan, Okay. ang sense ko diyan, Alin natin to kasi mahalagang makita ito eh. ito hindi lang ito na being hopeful, no? Kasi ako Anong sense mo ngayon? Ngayon? ako involved ako sa mga ilang political organizing. Oo. Ang masasabi ko lang, mas ang mga involved ngayon sa political organizing, mas komprehensibo na tumitingin, mas critical Ano na nakikita mo tumitingin. sa masa ngayon? Yung mga nakakausap mo mga karaniwang mamamayan? Siyempre, naghahanap sila ng mga practical na solusyon sa kanilang mga problema. At hindi na sila basta nadadala sa mga generalities. So, kung madali naman nilang malaman kung yung kausap nila ay binobola lang sila. At ayaw na ho nila nito. Ang hinahanap na nila yung mga leader na pag nagsalita, ay mapapaniwalaan nila yung sinasabi. May mga laman. asahan, may laman. Hindi generalities, hindi hit and miss na madalas mangyari. At wala na rin po yung mga talagang super na umaasa tayo na alam naman natin na wala talagang Bakit kahinatnan. nagkaganon? Siyempre naman, pangakuan ka ba naman ng kung ano-anong napakalalaking bagay na hindi naman nangyari lahat. Tapos sabihan ka ng ganitong figure na very very confidently. Tapos makikita mo, may bawi, hindi naman pala totoo. So talagang nawalan na ng tiwala, no? Yan, kawalan ng tiwala yan. Pero palagi ko positive pa rin, Ricky, kasi yung kawalan ng tiwala, Bakit kaninong positive? kasi mukhang naghahanap, no? So sa proseso ng paghahanap, baka may ma-encourage na lumabas upang kunin Sinong yung pwedeng lumabas? role na yan. Napakarami, Ricky. Ang daming mga leader sa Pilipinas, sa Luz Biminda, na may kakayanan, may tamang puso, nagmamahal sa bayan, nagmamahal sa pamilya, Anong diferensya na nung kay Duterte pati kay Macoy? Pare-pareho sila nasasabi, mahalin ang tambayan. Pero itong mga to ay maaring may nagawa na talaga sa kanilang mga komunidad. Maraming mga leader na ang dami-daming achievement sa kanya-kanyang barangay. Pero hindi nila naiisip na tumalon doon sa political na gawain, no? So siguro ang So are you referring to the priest? well, kasama ang mga nasa simbahan dyan, mga community leader, yung mga nasa socio-civic organization, lahat yan ay maaring panggalingan ng mga leader na ito. Mga proven track record kung iisipin ninyo, pero hindi naglalakas loob na i-translate yan into political, organized political action. Alam mo kung ano nakita ko? Ang nakita ko mga kababayan kasi nabastardo. Nabastardo po ito pong panawagan ng pagbabago. Tayo po ay nalin-sinalin lang itong mga inayupak na ito. Ginamit itong salitang pagbabago para ang mga interest nila mismo
ang mapunta sa gobyerno. Nung simula pa, nung panahon pa ni Cory, yung salitang yan ay naging palasak na sa kasaysayan. Katulad yan ba? Si Cory, babaguhin natin dahil dati tayong diktatorya, tayo po ay naging demokrasya. Okay? Sinabi niya yun. Ang problema, sinong nabago? Yung pamumuhay. Ang nabago, yung pamumuhay, yung mga elite na pumalit di doon sa pamilya. Nagpalitan lang. Dumami pa nga sila actually. Dumami silang yumaman sa ganung paraan. Oo. Nung panahon ba ni FBR, ganun din. Meron. Nung panahon ni ERAP, ganun din. Walang kamag-anak, ganun. Walang kumpa-kumpare, o walang kabit-kabit. Hindi, walang ano. O, di ba? Pero sa kalaunan, nakita natin, kabaliktaran yung nangyari. Kay Gloria, magiging kakaiba ako kay ERAP. Hindi ko gagawin yan. Pero makalipas lang ng mga 2 taon na nakita natin, sino bang nagdikta ng mga opisyalis ni Gloria? Di ba yung asawa? O, di ba? So, 9 years yun. Pagdating kay Pinoy, ano bang sinabi ni Pinoy? Kayo ang boss ko. Ayun. At, Kayo ang boss ko. Hindi ako magwawangwang. Hindi naman, totoo naman. Ito naman. Hindi naman siya yung nagwangwang. Wangwang. Daang matuwid patungo sa bangko. Hindi pala. Daang matuwid. Di ba? Pero nakakita rin tayo ng mga cases na kung saan dire-diretso nga dun sa bangko. Di ba? Okay. Pagdating kay Duterte, strong-willed leadership. Di ba? Kasi marami na yung drugs nakapekto sa mga buhay ng mga Pilipino, In 6 ng mga months. pamayan. In 6 months, I will eradicate. Kasi I don't want the Philippines to be a narco state. I will eradicate. Kakatukin namin yung mga bahay. At pag di sila nagbago, makikita sila sa kung saan. Tapos, papagbutihin ko. Ang, makabuhay natin. Di ba? Tatasan ko ang mga sweldo. Papababain ko. Ang mga presyo ng bilihin. Ano nangyari? Ayun, hirap pa rin tayo. Hindi lang yun. Noong panahon ng pandemic, ano nangyari noong panahon ng pandemic? Lumaki yung utang natin sobra-sobra. Lumaki yung utang natin, ano pa? At Nagkaroon ng mga paramali, skandalo. mga malalaking skandal na hanggang ngayon, unresolved pa yung marami. Walang mga kurap sa gobyerno ko, sabi niya. Dahil ang kurap. Hanggang ngayon nga, hinahabol pa rin sila ng mga plunder cases, di ba? Kapa-file na ng pangalawa. Nasaan yung mga kurap? Saan napunta? Meron bang nakulong nung panahon ni Mga big fish? Ewan ko. Meron naman. Yung sa naman, pero immigration, hindi lahat. yung 2 brad niya sa Dextalionis, nakulong. Yeah, that's Pero yung the rest, wala namang perpekto, Ricky, sa bawat administration. Siyempre may pagkukulang. hindi, pero the point is, kaya ako binalikan yung kasaysayan Kasi nagpapatunay dyan sa sinasabi ko na hindi simple. That's right. Na binastardo nila yung gusto ng Pilipino tungkol sa salitang pagbabago. Pag sinabi mong pagbabago sa mga Pilipino, anong ibig sabihin nun? Dapat umuunlad ang ating buhay. Muunlad. Ang disparity ng naghihirap tsaka maunlad ng buhay ay mas kumukonti. Kumbaga, sapat. Mas sapat at may hustisya. Mahalaga sa Pilipino yun. Hindi, ang hustisya sa kanya ay pagiging sapat. Yeah, yun. Yung bahagi yun ng hustisya sa kanya na dapat walang masyadong may kulang at walang masyadong may sobra. Yan ang ibig sabihin ng sapat, di ba? Na sapat lang. Yung mga may sobra, mabawasan. Yung may mga kulang, mapunan. Ngayon ko ba, nakita mo? Sa kalagayan natin ngayon, na hirap tayong pagkasyahin yung ating sahod dahil hindi tumataas masyado ang sahod natin, pero tuloy na tumataas yung ating mga gastusin. Bawat bahagi ng ginagastos natin.
Hindi. Doon ako. Mahirap talaga ngayon, Ricky. Yan bang sinasabi mo, sinabi na yan ng mga tao nung panahon pa ni Cory yan eh. Oo naman. Hanggang ngayon. Pero yun nga, Ricky, kasi kung nakahanap sana tayo ng talagang super na matinong gobyerno, ay unti-unti dapat na nababawasan yan. Dapat nararamdaman natin na kahit incrementally ay umuunlad. Pero pag ang karanasan mo, pag nirate ka, ikaw ba'y naghihirap, at dumadami ang nagsasabi na oo, ay there is really something wrong, no? Kasi hindi mo ramdam eh. Oo. Pero kataka-taka, no? Pag pupunta ka ng EDSA and all the, may nakikita ka naka-Porsche. Nakikita ka, daming naka-Mercedes, naka-Lexus, etc. Tapos nakikita mo sa mga casino, daming naglalaro sa casino. Hindi, ang ating growth, di ba, tumaas 6.3 ngayon. Pero ang ating inflation ay tumaas din. 4.4. 4.4. So, weird, no? Na dumadami ang yaman. Kanina napupunta yung yaman. Ayun ang magandang tanong. Kasi tumadami ang yaman, pero tumataas ang presyo. Biyaya naman kayo. Kaming 4 dito, tulad ni Matt. Dapat magbiyaya naman kayo. Para makapag-date na si Matt, di ba? Kung sa may hirap lang talaga, kahit sa atin na nasa lower or upper middle class, hindi masyadong nararamdaman yung biyaya. Hindi kasi baka sabihin naman ni Bongit, paano mo na naman 3 taon pa lang kami? Well, lahat naman ng mga previous administration yan ang sinasabi eh. Kailan ba tayo makakaranas ng taon-taon nakakaramdam tayo ng paunti-unting ginhawa? Kasi aminin na ho natin, ang problema ho talaga, sistema. Yung sistema na ginawa ng tao. Ngayon, kapag ang ating mga leader, mga pinuno, wala ho dun yung kanilang atensyon, hindi ho tayo magkakaroon ng isang sistemang naaayon sa atin. Ngayon, ano hong solusyon? Ang solusyon ho dyan, come 2025, tayo po ay maging mapanuri. Huwag na tayo magpaloko. Huwag na tayo magpaguyo doon sa mga kandidatong sumasayaw sa TikTok at kung ano-ano pang pinagagagawa o binigyan tayo ng pera o nakipag-handshake sa atin habang nangangampanya sila para makuha yung boto natin. Dapat mas ano tayo, tawag doon, manumbalik ko tayo dun sa dating kaugalian ng mga Pilipino na yung mga kanilang mga dalaga ay mahirap ligawan. Di ba? Nung panahon nga ho nun, 6 months ka kailangan pag naliligaw ka ng isang babaeng Pilipina, dalagang Pilipina, mapag-igib mo yung dapat ho ganun ka-stringent na yung ating pagtataya dito sa mga kandidato. At dapat din, Ricky, yung may nagmamahal talaga sa bayan, sa ating mga komunidad, sa mga pamilya natin, yung ganung level ng pagmamahal, dapat mag-udyok din yan dun sa mga leader na may kakayanan na lumabas at ipresenta ang sarili nila. Kasi ang choices natin ay napakaliit eh. Correct. Napakaliit ang choices. Ang dami namang magagaling. So, may pagkukulang din naman kasi yung mga magagaling na nawalan na ng tiwala na pwede pang magbago, no? Ang sistema. Kung hindi ho natin bibigyan ito ng pagkakataon ngayon na mas marami ang option mo, talaga pong walang magbabago. Tandaan lang ng mga taong sinasabi mo na ang sistema at ang institusyon ay mga konsepto. That's right, no? Na konsepto na pwedeng i-challenge at pwedeng palitan. No? So, ibig bagang sabihin niyan, kung ang hindi kayo tatakbot, hindi kayo malalagay sa tamang pwesto, chances are, talagang magpapatuloy itong ating kalagayan kasi hindi naman ma-change itong mga institusyon na ito at ng mga sistema. So kinakailangan ho ninyong tumakbo. Kaya nga nakita ko yung sinasabi mong 30 plus to 40+% na undecided. Sa akin positive pa nga ang dating sa akin yan. Positive sa akin, positive 'yun. Dahil humihiling po ang sambayan ng Pilipino po ay uhaw sa bagong naratiba, uhaw sa bagong istorya, uhaw sa mga bagong solusyon, no? At uhaw dun sa interpretasyon ng tunay na pagbabago. At wala hong ibang gagawa niyan kundi tayo mismo. At hindi ho yan gagawin bukas kundi ngayon.
Ngayon na po yan. Ngayon. At Lalo na sa dapat, ang darating. gagawa niyan, ito lang ha, lagyan na natin talaga ng 3 batayang na pwedeng batayan ng ating mga kababayan, no? Una, dapat ang ating pinuno ay maka-Diyos. There's no compromise. Whether ikaw ay Kristiyano, Katoliko, Budisto, Hindu, Muslim, basta naniniwala ka sa isang Diyos, dapat mamuno ka. No? Bakit mahalaga? Dahil ang bawat Diyos, whether si Allah subhanahu wa ta'ala yan, or si Yesu Cristo, or ang Ama na Diyos, o kung anumang pangalan, meron nung iisang kwalidad yan. Kalidad ng fairness. At lahat yan nagsasabi na ituring mo ng mabuti ang iyong kapwa-tao. So, ibig bagang sabihin yan, dapat yung tao na yun, kung naniniwala siya sa Diyos, dapat maayos yung kanyang pagtitreat sa kapwa-tao. Makabayan. Ano ibig sabihin ng makabayan? Hindi yan monopolya ng makabayan black. Ang makabayan po yung pagmamahal sa inang lupa, sa inang bayan. No? Kung dito ka ipinanganak, dapat mahal mo yung tinubuan mong bayan. Kasi tinubuan Ibig sabihin yan, doon ka nag-grow. Tinubuan. Bahagi ka nun. Bahagi ka nun, doon ka tumubo. Yung iyong mga ugat nandyan sa lupa. Sa lupa ng inang bayan. So, dapat pakamahalin mo ang inang bayan sa pamamagitan ng pagproprotekta sa kalikasan. Pagproprotekta, preserve. Okay? Itong inang bayan. No, magkaroon ng balanse sa pamamagitan ng paggamit ng mga likas na yaman ng bansa natin at ng pamahalatnahan. Dapat ganon yung pagmamahal sa bayan. Hindi yung sabi mo, mahal ko ang taong bayan, pero gusto mo ng 150 million intelligence plans. How crazy is that? No? Mahal mo ang taong bayan, pero kailangan mo ng 400 na sundalo para bantayan ka? Ha? Di ba? Sabi mo, mahal mo ang taong bayan, pero kapag ka hindi ka binigyan ng pondo, magngangawa ka. Magmamaktol ka. Ha? Yung ba ang pagmamahal sa taong bayan? Pagmamahal ba sa taong bayan yung hindi mo inaano yung mga constituents mo, hindi mo pinangangalagaan? Hubad at huwad na yan, pagmamahal sa inang bayan. At yung ikatlo, ang dapat ay pagmamahal sa pamilya. That's right. So, hindi na dapat ngayon sasabihin natin, hindi, magaling naman siya kahit 10 asawa niyan. Hindi kasi, di ba, nakakalusot palagi yan Di ba? Kung na naki-Erap, pinatawad si Erap. Di ba? Kahit na alam natin na maraming asawa yan. Di ba? Baka sabihin naman sa akin, Ricky, masyado ka namang makaluma. Hindi yung tayo pagiging makaluma, may rason yan bakit kinakailangan. Hindi mga ganyang kandidato ang inilalagay natin. Kung 4, 3, 5 ang pamilya niyan, mahirap masatisfy ang pangangailangan. At malaki ang potential na gagawa siya ng hindi maganda. Correct. Gayunpaman, hindi na maibig sabihin, Ricky, na ang mga ganong klaseng individual na may ganong kalagayan ay hindi pwede magsilbi ng maayos. Pero hindi, maging mahigpit na tayo. Hindi, ang point ko kasi, Karoy, ngayon maging mahigpit na tayo. Kasi marami namang kandidato. Dapat ang mga leader natin ngayon ay hindi bagahe ang kanyang personal na Huwag na natin sabihin na magsisilbi. Huwag na natin sabihin na hindi kasi ganito pwede siya. Hindi Kaya nga tayo nagka-leche-leche ng mga nakaraan Kasi may mga nakita tayo mga kandidato na okay pero hindi okay. Ibig sabihin na pwede na mga piliin yung okay. Correct. Diba? Bakit palagi tayo lesser evil? Halimbawa, katulad ito, meron tayong ngayon senador na dating may kaso yan dahil sa illegal possession of firearms. Pero pinabayaan natin senador. Napatunayan na nga na may utak kriminal. So, bakit, di ba?
At marami din tayong mga senador ngayon na at mga mababatas na may mga kaso, convicted pa yung ilan sa pagnanakaw, etc. ng pera ng taong bayan, pero ngayon nandyan. Kasi, nung mga panahon na yon, sa tingin ko, we were satisfied with the lesser evil. Hindi na kailangan ngayon. Hindi. Huwag na tayong, gumawa tayo ng standard natin na ito yung mga pinuno na i-elect natin. No ifs, no buts. Kailangan ito sila pumupunta sila doon sa mga batayang ganyan. Otherwise, huwag na natin i-elect. Huwag natin i-elect. Di ba? So, dahil ba, kunyari may nakita tayo, hindi, malademonyo lang siya. Malademonyo. Oh. Pwede kong i-elect yun kasi malademonyo. Mala lang naman daw eh. Mala. Demonyo nga lang. Demonyo nga lang. Diba? Malademonyo, tanga-tanga ka pala. Demonyo na nga. Kasi ang isang problema din dyan, Ricky. Oh. Kasi naman yung mga anghel ayaw naman magpakita. Hindi. Oo, tama ka. Pati yung mga anghel, sinasabi na wala naman akong panalo. Di ba? Wala naman akong panalo. Kaya wag na akong tumakbo. Wag na akong tumakbo. Bahala na sila dyan. Bahala na si Batman dyan. May iba dyan. May iba dyan. Sila na lang. Sila na lang. Sila na lang. Oo. Hanggang wala na talaga. Oo. Ang naiwan yung mga demonyo. Oo, Or kasi mga mala, demonyo. Ayun, ang problema. No? Yung mga malademonyo na yan, ngayon, pag inelect mo, magiging tunay na demonyo na sila. Binigyan mo ang kapangyarihan, yung malademonyo, naging malaking malademonyo. Ay! Oo nga. Pagka demonyo na ho, iwaksi. Dahil pananagutan po natin yan bilang mananampalataya. Sa panahon ng taasan natin ng kaunti ang ating standard. Hindi natin taasan. Taasan talaga natin. Taasan talaga. Bakit tayo magbibigay puwang doon sa mga tao na hap-hap? Hapsyaw. Anong sabi ng Panginoon dyan sa mga hap-hap? Yan sinasabi ng lukewarm. I will spit you out. Yan ang sabi ng Panginoong Jesucristo dyan. I will spit you out kapag ka ikaw ay lukewarm. Diba? So, dapat tayo mga Pilipino, ganun din. We will spit you out. We will never allow you to become governors or, or congressmen or mayors or senators. No? Dapat maging mas mataas yung moral natin, yung moral standards natin. No? Ito sinasabi namin, hindi namin kami nagmamalinis kami ni Roy. Sinasabi lang natin yung tamang path. Kasi kami, makasalanan din. At ako, makasalanan din ako. So, sinasabi natin yung tama lang, na dapat, more than anything else, titignan ngayon natin, lalo na sa 2025, yung katangiang internal ng isang kandidato. Huwag tayong paloko dun sa, ano pala siya? Kasi mga external ito ang dali niyang lapitan. Nagbibigay siya ng tulong kapag ka nandyan ako. Mabait naman siya, mukha siyang maganda. Maganda siya, therefore mabait. Di ba? Marami siyang pera, therefore mananalo. Sayang naman yung boto ko, pupunta ko na lang sa kanya dahil nandun ako sa panalo. Kasi baka nga naman pag nanalo to... Sayang ang boto ko. Hindi yun Ano? Ano mo, may psikolohi ka ng mga tao dyan. Ano? Siyempre, mananalo ka, di na sa yung boto. Manalapitan kita. Di ba? Akala nila yun. Oo, kaysa yung hindi kita binoto, nanalo ka, mahiya akong lapitan ka kasi hindi naman kita binoto. Kaya ganon. Huwag na ganon. Iboto natin yung tama. Huwag yung may tama. Kasi iba may tama. Kung hindi, tatamaan talaga tayo. Hindi, tatamaan talaga tayo after 2025. Dahil lumalala na po ang kalagayan ng ating mundo. Sa totoo. Ngayon kapag hindi po tayo mag-elect ng mga pinuno, manalagay po tayo sa sobrang alanganin. Lalo tigit sa ngayon global warming at may climate change tayo na siguradong magdilikha ng mga likas na mga catastrophes para sa ating bansa. So kinakailangan natin yung may mga paniniwala sa Diyos, makabayan na tunay, at may sa pamilya, sapagkat makakasigurado tayo na sa gitna ng kapighatian, sa gitna ng mga disaster,
sigurado tayo, kung mga ganitong mga leader ang i-elect natin, sigurado po na hindi tayo pababayaan. Dahil itong mga tao na to, ang tingin nila sa sarili nila ay hindi para sa kanila, sa labas nila, sa ibig sabihin sa kapwa. Yun yung dapat. Amen? Amen. Parang naging ano ako dito. Naging pastor Amen. ako, no? Baka yung sabi, hindi mga political scientists yan. Hindi ano. Sinasabi lang naman natin kung ano yung... Hindi ko yan. Pati narinig ko yung sa tambayan. Symbol of hope. Kaya naman naggaganon kasi naniniwala tayo. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Hindi pati sa narrative turn, kung pagiging ano tayo technical, politically technical, nauuso na talaga yan, yung narrative turn, ika nga, na ganon. Sana, itong sa 2025, sabi nga nila, magdilang. Wag sana. Gawin na. Oo nga. Hindi, magdilang ano tayo. Magdilang anghel. Hindi tayo magdilang demonyo. Demonyo. Maraming salamat po mga kababayan.